Mamamatay ka tayo dito. Sana nakinig ako sa nanay ko. Hindi na lang sana ako nag-ibang bansa. Sabi nila ibebenta daw nila tayo. Hindi na tayo makakauwi. Boss, ang gaganda ng mga to. Ikaw muna ang unang pumili. Pagkatapos, ibigay mo na sa amin. Honey, dito sa lugar na ito, ako ang hari. Kahit sumigaw ka ng sumigaw, wala ring mangyayari. Sino ang naglalakas loob na manggulo sa teritoryo ko? Lumabas ka. Ako ang kukuha ng buhay niyo. Ikaw? Bata, buksan mo ang mata mo. Tingnan mo kung gaano karaming baril ang hawak ko. Sino sa inyo ang makakahuli sa kanya? May premyong 50,000. Bata, magaling ka pero huwag kang masyadong magyabang. Lahat, lumabas kayo. Patayin ninyo siya. 100,000 ang premyo. Naghanap ka lang ng kamatayan. Ikaw, sino ka? Ang longevity token? Ikaw ang Panginoon ng Longevity Hall. Ang kilalang kilala sa buong mundo. Awa, pakiusap, patawarin mo kami. Sabihin mo yan kay Hades. Iligtas niyo at ipawi ang aking mga kabayan. Opo. Xiaoqian ba ito? Sino ka? Huwag mo na alamin kung sino ako. May utang sa akin ang nanay mo na 3 milyon. Wala nang ari-arian ang pamilya ninyong Xiao sa Haicheng. Bahay na lang ang maihahanda ninyo. Kung gusto mong iligtas siya, dito ka mismo para pumirma at maglipat titulo. Kung hindi, maghanda ka na lang para sa libing nila. Nanay. Ipadala ang utos ko. Target, bansa e alis na. Ipinahayag ng hukuman na ang Xiao Group ay matagal nang sangkot sa illegal at mararahas na gawain. Ano sa inyo ang Haicheng? Ang mga krimen na nagawa ang nasasagdan na si Xiaoqian bilang Chief Executive Officer ng Xiao Group. Dahil sa pagpapabaya at pagtanggap sa maaming malubhang krimen, ay dapat hatulan ng kamatayan at ipatupad kaagad. Gayunpaman, dahil sa kanyang amang si Xiao Shanchan, na noong buhay ay isang bayani ng bansa at natatanging contributor, may malaking ambag. Siya na pinahintulutan ng Korte Suprema na maalis ang kamatayan. Ngayon, si Xiaoqian ay hinahatulan. Mawala ng mga karapatang publika habang buhay at bayasin ng permanente sa bansa at ipapatupad kaagad. Kung maglakas loob siyang tumapak sa teritoryo ng bansa patayin siya ng walang sabi. Naisahan ako. Naisahan ang aming pamilyang Xiao. Noon, naisahan ang aming pamilya at pinalayas ako ng Bansani. Ngayon, para sa nanay ko, kailangan kong pumasok sa teritoryo ng Bansani. Panginoon, nakapasok na tayo sa himpapawid ng bansa. Ang kanilang sistema ng depensa ay nagbabala at sumusubok na hadlangan at atakihin tayo. Report, may sasakyang panghimpapawid na pilit na pumasok. Ano ito? Ang bilis. Ako si Xiaoqian. Dinukot ng mga sindikato sa bansa niyo ang nanay ko. Sino ang loob ng ako sa pinanay ko? Gagawin kong impyerno ang himpapawid na ito. Xiaoqian, ang yabang. Xiaoqian, pinagtabuyan ka na ng aming bansa ng permanente. Ang iligal na papasok sa himpapawid ay katumbas ng deklarasyon ng digmaan. Noon, napilitan din siyang umalis. Para sa nanay niya, hindi ba dapat? Bigyan natin siya ng pagkakataon na iligtas ang sarili niyang ina. Pero hindi natin pwedeng sirain ang mga alituntunin. Basta't maglakas loob siyang lumapag. Magkakaroon na naman ng gulo. Maaaring muling pag-usapan ang usapin ng pamilya Xiao. Mga matatanda, huwag na kayong mag-alala. Ang mga sinabi ko kanina ay abiso. Hindi pakiusap. Ipag-utos mo, ilipat sa mode ng paghahanda sa labanan. Sino mang maglalak sa akin, direct ang sirain. Mga guardian ng longevidad, sumugod. Opo. Bumalik pa rin siya. Hindi natin pwedeng hayaan siyang makagulo. Mag-utos. Ipatupad ang curfew sa buong lungsod. Lahat ng puwersa sa lupa. Lumabas kaagad ang mga espesyal na puwersa ng pulisya. Sa anumang paan. Hulihin si Xiaoqian. Ika-isang antas ng pagiging lihim. Tahimik na paghuli. Hindi dapat malaman ng mga mamamayan na may isang gulo ang nakalusot sa ating himpapawid. Putang ina, hingan mo ng pera ang anak mo. Sabihin mo sa kanya, huwag ka nang pakialaman. Gusto mo talagang mamatay. Mamaya, pag nakuha na ang pera, magkakasama na kayong mag-ina sa langit. Maghintay pa ng isang oras. Kung wala pa ring kibo ang walang kwentang anak mo, puputulin ko muna ang kamay mo sa hap mo.
Umalis ka. Xiao Chen, paano ka napakabilis? Dinukot ang nanay ko, gusto mong mamatay. Anak, ikaw ba talaga? Nananaginip lang ba ang nanay mo? Nanay, ako to, bumalik na ako. Okay na mula ngayon. Walang mga api sa'yo. Jenner, hindi naman ganoon karami ang inutang ng nanay mo. Iyon ang worry-free finance. Akala ko magandang savings. Hindi pala, scam pala. Hindi kumita, nalugi pa. Tumaas ang interest. Kanino ang worry-free finance? Sa Eagle Gang, nagtatrabaho lang ako para sa pera. Eagle Gang. Baisyo Nintan. Ihatid ang nanay ko sa safe house. Kung may kahit maliit na pagkakamali, dalhin mo ang ulo mo. Sandin. Shire. Ayusin ang kalat. Opo. Xiao Chen, hindi ka makakalabas. Curfew sa buong lungsod, hinahanap ka. Hindi mo maabot ang pintuan ng Eagle Gang. Ganoon ba? Gusto kong subukan ang panganib na ito. Ang bilis ng mga matatanda. Baka masira ko ang plano nila. Kuya, ano to? Hiramin ko lang tong damit mo. Pasensya na. Sandali lang, magpa-check tayo. Pila sa likod. Ano ba yan? May lakad pa ako. Malalete na ako. Huwag ka magalit, may utos daw sa taas. Kahit langaw, hindi pwedeng makalabas. Ano bang utos yan? Sobra naman. Naku, di ba yan si Black Mamba ng pulisya? Anak-anakan ni Sujenan. Si Lin Wenner? Sir, kailangan po ba ng IE? Hindi, trabaho ng SWAT yan. Para na sa next checkpoint. Sige. Alis na tayo. Linwaner. Ampon ni Suzenan. Huling kita ko sa kanya, payat at maitim pa. Laging kasunod ni Suginyo. Ngayon, police inspector na pala. Mukhang hindi niya ako nakilala. Pasensya, ang sama ng pagmamaneho. Huwag kayong gagalaw. Hold up ito. Gagalaw kayo, babarilin ko kayo. Ang ganda naman. Maganda yung uniform. Mga tol, kunin natin to para maging asawa. Ayoko sanang gumalaw ngayon, pero tong mga gago. Hindi alam ang panganib. Awan nyo, ma'am. Hindi namin kayo nakilala. Manong, hintay lang. Tinawagan ko na ang inspector para dapin sila. Kung maghihintay pa tayo, maglo-lockdown na ang SWAT. Delikado na dito. Sobrang malas. Hindi na ako makakainom. Maghihintay pa ng SWAT. Alis na ako. Xiao Chen, yung lalaki kanina. Si Xiao Chen na. Bumalik siya. Ate, may nangyari. Nakita ko si Xiao Chen. Xiao Chen, yung pinatalsik 5 taon na ang nakalipas. Bumalik siya. Tiyak na illegal siyang pumasok. Nasa buong bansa na ang warrant. Bumalik siya sa Haicheng. Ed, siguradong para sa'yo to. Ano na ang gagawin ngayon? 5 taon na ang nakalipas, si Warner at ako ay. Mula sa 2 magkaibang mundo na. Kahit na mayroon pa kami kasunduan. Ang walang saysay na kasulatang ito ay dapat nang sunugin. Ako ang bahala sa aming dalawa. Papaintindihin ko sa kanya. Ang agwat namin ngayon. Huwag kang makialam dito. Imbestigahan mo ang pagpasok ni Xiao Chen. Kailangan mabilis ang lahat ng susunod na hakbang.
Boss Su, nalaman ko na. Bumalik si Cao Chen sa Abansa para iligtas ang kanyang ina. Bumili ang ina ni Cao ng produkto ng worry-free finance sa ilalim ng Eagle Gang. Umabot sa 3 milyon ang utang. Pati ang maliit na bahay nila ay kinuha na ng Eagle Gang. Si Cao Chen, talagang siya pa rin ang gulong na laging may problema. Pero ang mga taga-Eagle Gang, sinasamantala ang mga inosente, wala talagang batas. May balita pa nga dati, may mga nagpakamatay dahil sa utang. Ed, ay legal na pumasok si Cao Chen. Nakapag-issue na ng waran sa buong lungsod. Huwag kang makisali. Hindi lang ito tungkol kay Cao Chen. Sinasamantala ng Eagle Gang ang kanilang kapangyarihan, sinisira ang sistema. Kung hindi ko sila paparusahan ng personal, hindi papayagan ng abansa ang mga sindikato. Ang pamilya Xiao noong araw ang patunay. Tipunin ang mga bodyguard. Pupunta tayo sa Golden Eagle Hall para labanan si Eagle King. Boss, may problema. Nabigo si Lauhei. Lahat ng mga kasama natin ay natalo. Ano? Si Lauhei ay may 12 ng armadong tauhan. Si Xiao Chen, ang illegal na pumasok sa airspace, nailigtas na niya ang kanyang ina. Malamang papunta na siya dito sa headquarters natin. Boss, si Cao Chen ay isang wanted criminal sa buong bansa. Mataas na ang alerto, hinahanap siya sa buong lungsod. Kahit gaano pa siya kagaling, isa siyang desperadong walang pagkakakilanlan. Hindi siya makakapasok dito sa headquarters. At ang Su family ay nagbabanta. Sinasabi nilang sinira natin ang batas. Si Su Qingyu mismo ang dadalhin ang kanyang mga tao dito para humingi ng paliwanag. Ang Su family? Isang babae lang ang magtuturo sa akin? Ipag-utos mo, maghanda ang lahat. Maging si Xiao Chen man o si Su Qingyu, kung makapasok sila dito, hinding-hindi sila makakalabas ng buhay. Eagle King, lumabas ka at makinig sa akin. Eagle King, hindi na kaya ng mga tauhan mo. Sumuko ka na at sumama sa akin sa pulisya. Baka may pag-asang mabuhay ka pa. Su Qingyu. Akala mo ba, ang daladalang mga walang kwentang ito, ay makakapag-utos na sa akin sa sarili kong teritoryo? May batas sa bansang A, walang puwang para sa tulad mong salot. Sa lugar na ito, ako ang batas. Kung ganoon ka gusto mo magpasikat, pagbibigyan kita, isara ang pinto, bugbugin ang aso. Kayo dalawa, samahan ninyo si Miss Su. Ganun lang pala ang kayang gawin ng Eagle Gang. Hawak-hawak ko ang baril ko, bago mo galawin ang ate ko. Warner, hindi ba't may hinahabol kang warrant of arrest? Paano ako mawawala sa ganitong eksena? Eagle King, naputol na ang mga kuko mo. Bumaba ka at harapin ang kamatayan. Ang pag-surrender ang tanging pagpipilian mo. Dalawang magagandang bulaklak ng Haicheng. Nakakatuwa. Kung ganoon kayo kagustong mamatay, ako na mismo ang maghahatid sa inyo. Sinira ninyo ang dalawa kong magandang mamamatay tao. Kaya kayong dalawa ang magbabayad. Ang Hecheng Twins. Hindi ko pa nasisilayan ang lasa ninyo. Dalhin ninyo at turuan ng maayos. Iyak na mas masaya ito kaysa sa pagpatayan. Ew, manyakis. Bitawan ninyo kami. Papatayin ka ng tatay ko kapag nalaman niya. Yung kay Sushenan, retirado na ang matandang iyon. Hindi ako takot. Medyo magaling din pala ang Eagle Gang mo. Ang mga pintong ito pa lang, nakasagabal na sa akin ng 1 minuto.
Xiao Chen, nabuksan mo ang aking Diamond Heart Gate. Xiao Chen, bakit ka nandito? Isang minuto, sapat na para mamatay kang 10 beses. Ninakaw ang pera ni nanay, kinidnap si nanay. Ikaw ang Eagle King, di ba? Handa ka na bang mamatay? Xiao Chen, manyakis ka. Hindi ka makakalabas. Buong lungsod, hinahanap ka. Talaga? Tignan natin kung sinong may lakas ng loob. Tama na, huwag na. Ang Wiu Finance, hindi akin yan. Sa pamilya Jin yan. Xiao Chen, nilabag mo ang bata sa pagpasok sa bansa. Ayon sa utos ng pinakamataas na command, ikaw ay arestuhin. At ipapalabas sa bansa ayon sa batas. Xiao Chen, hindi ka makakatakas. Sumuko ka na. Talaga? Kilala mo ba ito? Ang token na ito ay pag-ari ng Panginoon ng Eternal Hall. Ikaw ba ang Panginoon ng Eternal Hall na kinatatakutan sa buong mundo? Panginoon ng Eternal Hall? Xiao Chen, nababaliw ka na ba sa kakapanood? Sa suot mong maruming. At mansang delivery uniform na ito? Huwag kang mapanggap bilang ang pinakamakapangyarihang pinuno ng pulisya. Ang daming baliw ngayon, 5 taong pinalayas, pagbalik. Nawalan na ng bait. Di mo ba tiningnan ang sarili mo? Ang Panginoon ng Immortal Palace, napakabanal na pagkatao. Paano siya magiging kasing dungis mo? Xiao Chen, illegal ang pagpasok mo. Nilabag mo ang batas, kaya't ikaw ay arestuhin. Huwag kang kikilos, dalhin na siya. Tigil! Walang sino man ang dapat humawak sa kanya. Siya ang kasintahan ni Su Qingyu. Ang magiging manugang ng pamilya Su. Sino ang maglakas loob? Jisoo, siya ay isang takas ngayon. Ipoprotektahan mo ba ang wanted na ito? Mamatay siya sa pagpasok ng walang pahintulot sa himpapawid. Ito ay aming dalawa lang at ang mga gawain ng Eagle Gang. Ang dapat ninyong pagtuunan ng pansin. May ilang personal na bagay kami kapag natapos na. Ako mismo ang maghatid sa kanya sa inyo. Sinisiguro ko sa ngalan ng aming pamilya Su. Ako ang bahala rito. Kunin ninyo ang mga membro ng Eagle Gang. Opo, Pulis Lin. Xiao Chen, tama na ang kalokohan mo. Kung wala ako, patay ka na ngayon. Huwag mo nang ipagmayabang ang iyong token. Isang batang lalaki, akala mo ay makakapagdiyos ng digmaan. Ang kasinungalingang iyon ay magpapabilis lang sa iyong kamatayan. Mukhang gusto talagang magpawalang bisa ng kasunduan ng pamilya Su. Tama rin, nalumok na ang pamilya Xiao. Panginoon ng Immortal Palace, ang ganyang panlilinlang sa mga bata. Kaya mo pang gawin? Sumama ka sa pamilya Su at pirmahan ang pagpapawalang bisa ng kasunduan. Ikaw na laging nananakit. Hindi ka makakapasok sa aming tahanan. Su Qingyu, mapagmataas na dalaga. Ipadala ang White Frost Silver Altar. Lahat ng Immortal Guards ay lumipat sa tahimik na estado. Sa pamilya Su, huwag kang magsalita ng basta-basta. Lalo na huwag banggitin ang nakakatawa mong pagkatao bilang Panginoon. Nahihiya ako para sa iyo. 5 taon nang wala si Xiao Chen sa Haicheng. Akala ko matututo kang maging disenteng tao. Pero ikaw, bukod sa pananakit at mga walang katotohanan kasinungalingan, wala ka bang ibang alam kundi ang pagpapabaya? Tulad mo na nabubuhay sa anino, hindi mo maunawaan kung ano ang tunay na tuntunin ng lipunan. Ang anak ni Tio Su, hindi tulad niya na maamo at mahinahon. Ang galing mong lumaki, lalong tumutulad sa tatay mo. Naku, sayang lang, noong mga nakaraang taon, namatay sa digmaan si Lao Piao para iligtas ako. Sa buhay na ito, may utang na buhay ako sa pamilya Chiao. Jiannan, nalilito ka na ba sa katandaan? Siya ay isang wanted na takas sa buong lungsod ngayon. Niyaya mo pa siya sa bahay natin. Tumahimik ka, noong aksidente ni Xiao Chen. Hindi ako makialam sa batas. Pero ngayon, may ebidensya na. Iba ang salarin noon. At kung hindi makliran si Xiao Chen, pwedeng sumunod si Qingyu sa kanya sa ibang bansa. Pera, hindi problema. Sulhanan, pakinggan mo. Huwag mong isipin ang utang na loob. Kung pipilitin mo, ang anak kong pakasalan ang isang wanted na hampas lupa. At tumakas sa ibang bansa, magkapapatayan tayo ngayon. Kung wala si Kuya Xiao, wala ang Suzhenan ngayon. Desidido na ako. Dapat magpakasal agad sina Qingyu at Xiao Chen. Ito na lang ang magagawa ko para sa pamilya Xiao. Ang mga ari-arian ng Su. Sa hinaharap, kay Xiao Chen lahat yan. Ang sinumang magsalita pa, umalis na sa Su family. Warner, may usapin pa sa pulisya. Umuwi ka muna. Opo. Warner, uwi na rin ako sa opisina, isasabay kita. Qingyu, huminto ka diyan. Qingyu, dalhin mo si Xiao Chen palabas. Bumili kayo ng maayos na damit. Yang delivery uniform. Huwag nang isuot ulit. Pa, may dalawa pa akong international video meeting mamaya. At may meeting ako sa gabi kay Limali ng Wani Group. Wala talaga akong oras. Kanselahin mo lahat ng commitment. Mula ngayon, ang pag-aalaga kay Xiao Chen ang pinakamahalagang trabaho mo.
Siya uli, kanselahin ang lahat ng schedule mamaya, pati dinner. Huwag magtanong, sundin mo lang. Tara na. Siya Ochen, magkano? Anong magkano? Magkano ang kailangan para kusakang? Magpapakansel ng kasal sa tatay ko? Tingnan mo sarili mo. Ayoko maling sa isang takas na. Puro suntukan lang ang alam. Hindi ako naghihikaw sa pera. Eli, huwag kang magyabang. Delivery rider ka, sabi mo hindi kulang sa pera. Yung konting pride mo, wala yan sa akin. Grabe, ang yabang mo talaga. Gusto mong i-cancel. Lalo akong nagiging matigas ang ulo, ayaw kong pagbigyan. Nakakainip, mas importante ang trabaho. Kailangan ko siyang iwasan. Suki Niue, naalala ko noong bata ka. Sundan mo ako. Umiiyak na sabi mo ako lang ang papakasalan mo. Bakit ngayon nakalimutan mo na? Babae kang manloloko. Si Ochen, yan ang pag-iisip ng bata noon. Gising ka. Kahit na ang tatay ko ay may pwesto sa negosyo ng Haicheng at may huling salita sa bahay. Ang pamilya ng nanay ko ay nasa politika. Kahit hindi mataas ang posisyon, pinahalagahan nila ang reputasyon at dignidad. Ikaw, isang takas na may warrant, walang nakikitang record. Gusto mong pumasok sa pamilya Su. Hindi tayo. Magkakasundo. Mas mabuting sumuko ka na, mas mabuti para sa lahat. Kung magkakasundo tayo o hindi, hindi yan ang desisyon mo. Baka balang araw, ang pamilya Su ang mangailangan ng proteksyon ko. Si Ochen, bumaba ka. Ang pagbili ng damit mo ngayon ay hanggang doon na lang ang pasensya ko. Itigil mo na iyang mga pantasyang yan. Kahit ano pa ang isipin ng tatay ko, tatanggalin ko ang kasunduang ito. Makinig ka, manatili kang tahimik. Huwag kang gumawa ng gulo. Pagdating ng oras, ako mismo ang maghahatid sa'yo palabas ng bansa. Ha! Ang Haicheng ay hindi lugar para sa mga tulad mong basagulero. Suki Niue, mali ang pagkakaintindi mo. Hindi ikaw ang ayaw magpakasal. Kundi ako, si Xiao Chen, ay hindi kailanman nag-isip na pakasalan ka. Sunduin mo ako. Master, Master, itong bahay na ito ay agad namin. Binili. Ano sa tingin mo? Ang mga nakatira rito ay pawang. Mataas na uri sa Haicheng. Maluwag ang populasyon, tahimik ang paligid. Pwede na. Ito ang pinakamahal na lugar sa Haicheng. Pero hindi kasing ganda ng lumang bahay namin sa Xiao. Xiao Chen, impossible. Paano siya nakatira rito? Master, dinala na ang lola sa lihim na. Pahingahan ng Eternal Hall. Ganap na ligtas siya. Master, mahigpit ang bantay ng country special agents. Dapat ba tayong umalis na pabalik sa headquarters? Hindi pa. Isang pamilya Jin lang ito. Mahigpit ang country sa mga sindikato. Noong panahon ng pamilya Xiao, ganap kaming winasak. Isang maliit na pamilya Jin lang ito. Hindi ako mag-atubiling likulin silang lahat. Mag-ingat kayo at huwag magpakilala. Ako ang haharap sa Wuyu Group. Anong ingay yan? Utang ay bayaran, yan ang tama. Ha? Pamumuhunan yun. Paano naging utang? Wala kaming pera. Kinuha na ninyo lahat. Ha? Kung walang pera, ang buhay nyo ang ipambabayad. Kailangan ng kumpanya, ng mga manggagawa sa abroad. Doon kayo magtatrabaho, habang buhay para mabayaran. Lola, maganda ang anak mong babae sa Laawan. Kung hindi mo mababayaran ngayon, papasok na lang siya sa club ko para magtrabaho. Mabilis lang ang trabaho doon. Makakabayad din siya sa ilang taon. Pakiusap, yung Master Jin, huwag niyo pong galawin ang anak ko. Buhay ko yan. Sa Haicheng, ang buhay ko ang aking patakaran. Hinto, sarado ngayon, walang tatanggapin. Bukas na lang kung may kailangan. Hindi pwede. Mayroon akong negosyong bilyon-bilyon. Sobra na ang kagustuhan kong mag-invest. Bilyon-bilyon? Sino ka, baliw? Gusto mong mamatay? Suntukin natin siya. Dalhin mo ako sa boss ninyo. Yung Master Jin, may gulo. Lahat ng mga tao natin sa harap. Inalo niya mag-isa. Mga walang kwenta. Milyon-milyon ang ginagastos ko sa inyo. Hindi nyo pa kayang pigilan ang isang gulo. Ang pamilya Jin ay hindi nagpapakain ng mga tamad. Yung Master Jin, sabi ng lalaki, may dala siyang proyekto. At mag-invest siya dito. Isang, nakakatuwa.
Kung hindi, ipapaalala ko sa kanya ang kapalit ng paggulo sa teritoryo ng pamilya Jin. Kunin ninyo ang aking Jiangjun. Siguro gutom na ito. Sumama kayo sa akin, makipagkita tayo sa taong ito. Sino ang may lakas ng loob na manggulo sa teritoryo ni Jin Zhaoyang? Sino pala itong may ganoong kalaking bibig? Naglakas loob manggulo sa Wuyu Group? Si Jiao ba? Dito na habang ng halis. Jin Zhaoyang, espesyal ang iyong pinagmulan at kalagayan. Ngayon sa Haicheng, napaka-istrikto mo. Mukhang ang mga nakatanda sa pamilya Jin ay formal na. Tinanggap ang iyong katayuan. Xiao Chen, gusto mong mamatay? 5 taon ka sa ibang bansa. Mukhang hindi mo pa rin natutunan kung paano tumahimik. Tumahimik ka. Handa na ang pagkain, aking munting mahal. Handa nang kumain. Kagatin mo ang kanyang lalamunan. Paano ito nangyari? Jiangjun, kagatin mo siya. Ano ang ginagawa mo? Hayop ka? Kahit ang hayop ay alam ang paggalang, ikaw hindi mo alam ang buhay at kamatayan. Walang kwentang hayop. Ilang hilaw na karne na ang kinain mo sa akin. Ngayon natakot ka sa isang walang kwenta? Patayin mo siya. Kung hindi, ngayon din ay papatayin kita. Mabuting aso ito, kahit papaano alam nito. Kung ano ang paggalang at katapatan. Sayang, may mga taong nakaupo sa mataas na posisyon. Ngunit nabubuhay na mas mababa pa sa hayop. Huwag mo akong pangalan. Una, ipapadala kita sa hukay. Binigyan na kita ng pagkakataon. Jiangjun. Simula ng maliit pa ito, ako na ang nag-alaga sa kanya. Xiao Chen, pagpuputol-putulin kita. Ikaw ay papatayin mo ako? Ako ay miyembro ng pamilya Jin. Hindi ka pababayaan ng pamilya Jin. Jinja, isa ka lang na anak sa labas na hindi dapat makita ng araw. Sa tingin mo ang mga matatandang iyon na naghahangad lamang ng pakinabang ay mag-aksaya ng panahon para sa isang patay na anak sa labas. Lalo na ang Jinja. Sa aking paningin, hindi man lang ito katumbas ng isang langgam. Sino ang nagmamalaki ng ganito? At hindi pinapansin ang aking Jinjia? Kuya, dumating ka na rin sa wakas. Hindi lang niya sinira ang kumpanya. Sinaktan pa niya si Jiangjun. Siya lang ang aking pag-asa. Hindi ko siya palalampasin. Ang ganitong basura, sayang lang ang bigas kung itatabi. Ang Jinjia ay hindi nakatabi ng mga walang silbi. Hindi nag-alaga ng mga asong walang kwenta. Jin Zhaoyang, isa ka lang na anak sa labas. Huwag mo akong bigyan ng dahilan para isipin na wala kang silbi. Xiao Chen, ngayong araw, tiyak na hindi ka makakalabas sa gusaling ito. Gagawin kitang kasama ni Jiangjun sa kanyang libingan. Para sa pagpatay ng manok, hindi kailangan ang panghiwa ng baka. Si Xiao Chen ay nasa Haicheng. Ang Jinjia ang hari rito. Jinjia Special Guard Team. Sugod. Durugin siya hanggang maging butas-butas at itapon sa dagat para pakainin sa isda. Special Guard Team. Sa tingin ko, team ng mga naghahanap ng kamatayan ang tawag dyan. Ikaw, ano ka talagang halimaw? Xiao Chen, kahit gaano ka pa kalakas maglaban. Kapag hinamon mo ang Jinjia, naghahanap ka lang ng sarili mong kamatayan. Alam mo ba kung sino ang nasa likod ng Jinjia? Iyon ang Eternal Palace na kilala sa buong mundo. Kapag ininsulto mo ang Jinjia, ininsulto mo ang Panginoon ng Eternal Palace. Sa isang kilos ng kanyang daliri, maaari kanyang lipulin ng walang bakas. Ang Jinja ay gumagamit pala ng pangalan ng Eternal Palace para manloko. O may problema sa loob ng Eternal Palace. Marami pala akong nalaman sa bansang Ye. Xiao Chen, natakot ka na ba? Tama, ang aming Jinjia ay pinoprotektahan ng Eternal Palace. Dati, kami ang pinakamahina sa 4 na dakilang pamilya. Ngayon, tapak-tapakan na namin ang pamilyang Wu. Ang paglaban sa Jinjia ay paglaban sa Panginoon ng Eternal Palace. Kahit isang daang buhay mo ay hindi sapat para bayaran yon. Ang inyong Jinja ay may ganito kalakas na koneksyon. Na kayang gawing kanlungan ng Eternal Palace. Nabihira lang makita. Iyon ay dahil sa tulong ng Eternal Palace. At sa pagtitiwala ni Commander Meng Yun ng Kanang Pakpak. Ano ba alam mo? Isa ka lang gangster na mahilig sa awayan. Aba, si Commander Meng Yun ang kanang pakit.
Ang Eternal Palace ay laging nagpoprotekta sa bansa at mamamayan. Paano nito kayo mapoprotektahan? Mga basura mistis sinundulan ba? Ano ba alam mo? Si Commander ng Kanang Pakpak ay sumusunod lamang sa lihim na utos ng Panginoon upang protektahan ang Jinjia. Ang aming Jinjia ay nagbibigay taon-taon sa palasyo ng bilyon-bilyong pondo. Ito ay mutual na pakinabang. Aba, si Minion niya. Huwag kang maglakas loob na magpanggap sa likuran ko at magtanggap ng suhol. Ang kapayapaan ng templo ng walang hanggan ay hindi maaaring dumisan ng mga kaksil na tulad nito. Kung totoo ito, kailangang linisin. Kilala mo ba ito? Ang eksklusibong simbolo ng templo ng walang hanggan. Paano mo nakuha ito? Ang pamilya Chiao ay talagang hindi karapat-dapat. Kahit nasa ibang bansa, nanloloko pa rin kayo, gumagawa ng peking templo ng walang hanggan. Isang transmitter ng simbolo, akala mo tanga kami. Sino ang gusto mong takutin? Siguro, ako mismo ang Panginoon ng templo ng walang hanggan. Hahahas Haoyang, narinig mo ba? Ang basurang delivery rider na ito, sinasabi niya siya ang Panginoon ng templo ng walang hanggan. Xiao Chen, sa tingin ko ay baliw ka na. Ang Panginoon ng templo ng walang hanggan ay isang nakataas na personalidad. Siya ang Diyos na sinasamba ng lahat ng bansa. Kung ikaw ang Panginoon, ako ang tagalikha ng mundong ito. Ito ay isang transmitter. Naglalaman ng espesyal na wireless frequency. Kapag pinindot ko ang buton na ito ay magpapadala ng kautusan ng paglilinis ng walang hanggan kapag naipadala ang utos. Ang kanlungan na binabanggit nyo, ang karangalan ng pamilya Jin. Ang unang mawawasak ng lubusan, sigurado ka bang gusto mong subukan? Xiao Chen, wala akong oras para makipaglaro sa iyo. Sa larong ito ng mga bata, isang asong gala mula sa isang naghihingalong pamilya. Dapat namatay na sa ibang bansa noon. Isang basura mula sa isang naghihinang pamilya. Dapat tahimik na nawala, pero gusto mong bumalik para mamatay. Kung gayon, ihahatid namin kayo sa huling hantungan. Ganoon ba? Kung gayon, hayaan mong makita mo kung ito ay totoo o hindi. Akala ko agad na makakaroon ng libu-libong sundalo na gigiba sa gusaling ito. Pero wala palang nangyari. Xiao Chen, basura ka lang. Nandaya ka hanggang sa amin. Sa Haoyang, huwag nang mag-aksaya ng salita sa patay na ito. Oras na para ipakita mo sa akin ang kakayahan na naipon mo sa mga taong nasa labas. Kung hindi mo kayang patayin ang isang basura, wala ka ng silbi. Jin Zhaoyang, talagang wala kang kwenta. Hinahayaan mo lang siyang tapakan ka, hindi ko akalain na duwag ka rin. Sa alaala ko, namatay ang iyong ina noong bata ka pa. Tumigil ka. Xiao Chen, huwag kang maghasik ng lagit sa pagitan naming magkapatid. Papatayin kita, matandang Zhuang. Patayin siya, itapon sa dagat para kainin ng isda. Magsisi ka sa impyerno, anak ng ita. General, bakit kayo mismo? Jin Yanhan, katatanggap ko lang ng utos ng Panginoon. Ang pinagmulan ng signal ay nasa lungsod ng Hai. Ang Panginoon ay malamang na nakarating na sa bansay. Ingat kayong lahat, handa na kayong sumalubong. Ano? Nasa Haicheng ang master ng palasyo. Tumigil ka, Ginoong Zhuang. Nabigo ang palabas mo, Xiao Chen. Tingnan mong mabuti. Hindi ang mga tauhan mo mula sa Eternal Life Palace ang dumating, kundi ang apat na malalaking pamilya ng aming Haicheng. Hahaha. Kuya, kanina mo lang kinontak ang apat na pamilya. Sinabing baka nasa Haicheng ang master, para pag-usapan ang pagtangga. Ang bilis naman nila dumating. Talagang napakalaki ng dating na master ng Eternal Life Palace. Xiao Chen, anong ginagawa mo dito? Sinabihan kitang huwag magpalaboy-laboy tapos pumunta ka pa sa teritoryo ng pamilya Jin. Para makipag-away at makipaggulo. Gusto mo kang patayin? Ang aming pamilya sa bago kamasiyahan? Ay, hindi ba't ito yung asong gala ng pamilyang Chiao? Napatay na ang buong pamilya? Tawag sa iyo ay Xiao Chen. Tama ba? Basurang puno na malas na ganito. Anong karapatan mo para tumayo dito? Ginoong Wu, huwag ninyong maliitin ito. Kanina nga ay inamin niya mismo na siya raw ang makapangyarihang master ng Eternal Life Palace. Hahaha, master ng Eternal Life Palace? Sa kanya? King Yue, kung tama ang alaala ko. Parang itong basura na ito ay dating mong nobyo, di ba? Napakakaiba talaga ng panlasa mo. Ginoong Gu, pakibantayan ang pananalita mo. Ang walang basihang kasunduang. Ang pakasan na iyon ay matagal ko nang pinawalang bisa. Xiao Chen, bakit hindi ka umihi at tumingin sa sarili mo sa salamin? Gaano kataas at hindi maabot ang master ng Eternal Life Palace? Siya ang nilalang na dapat nating lahat sa Haicheng tingalain. Sukin Yu, malalaman mo rin. Ang pinakamalungkot sa mundo ay hindi ang kawalan ng kaalaman, kundi ang pagiging matalino sa sariling paningin. Ikaw, takas na kriminal na sumisira sa sariling kinabukasan. Naglakas loob pang magsabing ikaw ang master. Ang iyong hamak na pag-ugali ay direktang nagdudumi sa pangalan ng master. Tama si Ginoong Su. Ang klase mong tulad mo ay hindi karapat dapat magsuklay ng sapatos ng master ng Eternal Life Palace. Kanina ang yabang-yabang mo, bakit ngayon hindi mo na ipatupad ang iyong order of purification? Hahaha, halika, ipakita mo sa amin kung paano mo kaming lahat lilinisin. Isang basagulero lang siya na marunong ng konting martial arts. Hindi nagtagumpay sa ibang bansa, kaya umuwi para magpabida. Guju, ang pamilyang Wu ay nakapagtatag sa Haicheng. Dahil sa kaunting impluensya ng lolo mo noon. Kung gusto mo sa henerasyong ito, ilagay ang pamilyang Wu sa impyerno. Hindi ako mag-atugiling ihatid karon. Nababaliw ka na ba, Xiao Chen? Naglakas loob na ako kay Ginoong Gu. Alam mo nga kayo ang pamilya Gu. Sa Haicheng, Ang galing ng salita ng asong ulol na ito. Sa Haicheng, wala pang nangahas. Nakausapin ako ng ganyan. Gusto mong ipadala ang pamilya Wu sa impyerno? Ipapadala muna kita sa morgue. T2. Putulin mo ang dalawang binti niya. Paluhurin mo siya sa hap ko.
Batang lalaki, isang malaking karangalan na ako ang haharap sa'yo. Xiao Chen, ito ang kapalit ng iyong kayabangan. Masyadong malalim ang tubig sa Haicheng para sa'yo. Mamatay ka na. Si Tieto ng pamilya Wu ay isang grandmaster ng paninigas ng katawan. Sa isang suntok na ito, ang ulo ni Xiao Chen ay magiging parang sirang pakwan. Hahaha. Mga langgam, nangahaspang kalabanin ng langit. Mamatay ka na, asong ulol. Ito ang kapalit ng kayabangan mo. Hahaha. Xiao Chen, umilag ka. Impossible ito. Isang grandmaster si Tieto. Isang galaw lang, natalo ang grandmaster? Paano nangyari yon? Sino-sino ba talaga siya? Kanina, sinabi mong hindi ako karapat-dapat magsintas ng sapatos ng Panginoon ng Eternal Palace. Huwag kang gagawa ng kalokohan. Ang pamilya Wu ang hari sa Haicheng. Politika at negosyo, mga tao ko ang nasa poder. Kapag hinawakan mo ako, ipapapatay ko ang buong pamilya mo. Jinu, komandante, may problema. Sa labas, puro helicopter. Daang top tier na fighter jet ng Eternal Palace. Ang pumaligid sa buong gusali. Puro itong may marka ng Black Dragon. Ang Black Dragon Guard, ang personal na bantay ng kataas-taasan. Paano? Bakit tupunta ang hukbo ng Eternal Palace? Ang Eternal Order. Ang Transmitter. Baka siya nga talaga ang Panginoon ng Eternal Palace? Kami po'y nagpupugay sa Panginoon. Maligayang pagbabalik, Panginoon. Ang Panginoon ng Eternal Palace, siya nga talaga. Diyos ko, ang lalaking ito na lagi kong inaapi. At itinuring na basura, siya pala ang naghahari sa Eternal Palace. Ang kataas-taas ang Panginoon na sinasamba ng mga bansa. Panginoon, kahabagan. Bulag po ako at hindi nakilala ang inyong kamahalan. Panginoon, parang hangin na lang po kami. Nagkakamali po ako. Panginoon, hindi na muling maangkin ang pamilya Jing ng pangalan ng Eternal Palace. Para manloko, ituring niyo na lang po akong aso. Iwanan niyo po ang buhay ko. Panginoon, kahabagan. Alam na ng pamilya Wu ang aming pagkakamali. Mula ngayon, susunod ang pamilya Wu sa inyong bawat utos. At wala ng kahit katiting na kayabangan. Ang pamilya Jin, gamit ang pangalan ng Eternal Palace, nagtayo ng Wuyu Finance. Nangutang ng malaki, pinaikot ang mga tao, at pumatay para sa pera. Maraming kasalanan. Dapat mamatay. Panginoon, kahabagan. Panginoon, kahabagan. Si Mengjun, si Komandanteng Mengjun ng Kanang Pakpak. Siya ang tumatanggal sa aming pamilya Jin ng daang milyon taon-taon. Siya ang nagpahintulot na gawin namin ito. Lahat ay sa kanyang utos. Nasaan si Mignon? Panginoon, ang mga general ng kaliwa at Kanang Pakpak ay nasa labas ng hangganan. Hindi pumapasok sa punong kagapatan. Sa ngayon, hindi alam ang lokasyon ng general ng Kanang Pakpak. Mag-utos sa lahat ng Immortal Guards sa buong mundo, hanapin si Mignon. Dapin ng buhay at dalhin sa templo. Ako mismo ang magsasagawa ng paglilitis. Sondin, I-detain ang buong pamilya Jin, isara ang lahat ng kanilang negosyo. I-sequester ang lahat ng ari-arian, walang mawawala. Gamitin ang lahat para sa kompensasyon ng mga biktima. Panginoon, nagkakamali na ang pamilya Wu. Handang ibigay ng aming pamilya ang lahat ng aming kayamanan para sa pagbabayad sala. Ipagkaloob ninyo ang inyong awa. Patawarin ang aking hamak na buhay. Ang pamilya Wu ay nang-api sa kapangyarihan, naging kasabwat sa kasamaan. Parusahan ng 3 taong pagsasara. Bayaran ang lahat ng pinsala ng mga biktima. Kung muling magkasala, hindi patatawarin. Salamat sa Panginoon sa pagpapatawad ng buhay. Salamat sa Panginoon. Xiao Chen, pasensya na. Ako ay bulag. Ako ang nagkamali sa iyo, naghamak sa iyo, at pinilit kang kanselahin ang kasal. Masyado akong mapagmataas. Nagkakamali talaga ako. Binabawi ko ang kasunduan sa kasal noon. Maaari mo ba akong bigyan? Isang pagkakataon para magkaisala? Huwag nang pag-usapan ang kasal. 5 taon na ang nakalipas, naging biktima ng intriga ang pamilya Xiao. Ako ay pinalaya sa bansa na parang asong gala, hindi na pinahintulutang bumalik magpakailanman. Nakaranas ako ng maraming panganib sa ibang bansa. Itinatagpo ang Immortal Temple mula sa dagat ng dugo at bangkay. Hindi ito nakuha sa pag-ibig lamang. Bumalik ako para lamang alamin ang katotohanan noon. Ulinis na pala ng aking buong pamilya Xiao. At humingi ng katarungan para sa mga inosenteng tao. Ang pagkakaibigan natin noong kabataan ay nawala na sa 5 taon ng pagtatapon at pagpatayan. Suki Niue, hindi talaga tayo magkatugma. Bakit pipilitin pa? Xiao Chen, mabuting bata. Alam ko na, hindi ka talaga pangkaraniwan. Noong nagkagulo ang pamilya Xiao, wala akong magawa. Ngayong bumalik ka ng mangal,
malilinis na ang pangalan mo. Xiao Chen, noon ay hindi kita nakilala. Akala ko ay isa kang malulokong palaboy. Maraming beses kitang na-offend. Pasensya na. Tito Su, huwag nang balikan ang nakaraan. Gusto ko lang malaman. Sino talaga ang mga tunay na salarin na nagtangka at nagpahamak sa buong pamilya Xiao noon? Sino talaga? Ang mga natirang miyembro ng 4 na dakilang pamilya ng Haicheng. Nakipagsabuatan sila sa makapangyarihang traidor sa gobyerno. Nagtulungan silang magtangka at inagaw ang lahat ng ari-arian ng inyong pamilya Xiao. Sa mga nakaraang taon, itinuloy nila ang paghabol sa iyo dahil takot silang bumalik ka para ibaliktad ang kaso. Mabuti. Talagang mabuti. Ipag-utos ang aking kataas-taasang utos. Lahat ng immortal guards lumabas. Sinasabing mabuti ang lumakas ng pamilya Xiao 5 taon na ang nakalipas. Lahat ng sagot. Mula sa mga makapangyarihan sa gobyerno hanggang sa mga lokal na libors. Walang makakatakas, lahat ay huhulihin, dugo ang kabayaran sa dugo. Sundin ang utos. Xiao Chen, isang pinatapon na wanted. Umaga sa bansa ng iligal, nagkagulo sa Haicheng, ngayon ay nangahas pang pumasok sa pusod ng bansa A. Akala mo ba dekorasyon lang ang batas namin? Bastos, ito ang kapangyarihan ng bansa A. Paano ka makakapanggulo rito bilang isang asong ulol? Ako ay ang Eternal Hall. Kanang Komandante Mengyun, nagbabantay dito sa utos ng Pangulo. Xiao Chen, paulit-ulit mong sinira ang tuntunin. May kaapatan akong patayin ka rito mismo. Kanang komandante ng Eternal Hall. Kung malaman ng Eternal Hall na taksil ka, nakipagsabuatan sa masasama. Naisip mo ba ang kahinatnan mo? Walang galang, hinamak mo ang komandante ng Eternal Hall, mamatay ka. Xiao Chen, kahit gaano ka kagaling sa labanan, ngayong nakapasok ka na, wala ka ng pag-asa. Xiao Chen, isa ka lang dating pinatapon. Na asong ulol, anong karapatan mo? Na humingi ng hustisya sa harap ko, ngayon ay papatayin kita. Paano mo napadaling? Sinalo ang buong lakas ko. Sino ka talaga? Mingyon, ginamit mo ang pangalan ng Eternal Hall. Para tumanggap ng suhol sa bansa A, makipagsabuatan sa sindikato. Pahirapan ng mga inosente, tinalikuran mo ang Pangulo. Dinumisan ang pangalan ng Eternal Hall, dapat kang mamatay. Kasinungalingan, tapat ako sa Pangulo. Kung manghamak ka pa, ibubuwis ko ang buhay ko para durugin ka sa pira-piraso. Xiao Chen, isa ka lang. Pinatapon na asong ulol, kahit umuwi ka ng palihim. Sa pinakamataas na bulwagan, hindi ka makakapanggulo. Tapat ako sa bansa A at sa Eternal Hall. Sino ka? Para humusga sa akin. Tapat, Jae. Mingyon, mukhang nasanay ka na. Sa buhari-buharian, nakalimutan mo na ang ginawa mo. I-Eternal Token, ito ang pinakamataas. Na token ng Pangulo ng Eternal Hall, hawak mo ito. Sino ka talaga? Ako ang Pangulo ng Eternal Hall, si Xiao Chen. Ang wanted na delivery rider at takas ay pala ang makapangyarihang Pangulo ng Eternal Hall. Patawarin mo ako. Nagkamali ako, nadala ako ng pamilya Jin. Pangulo, Nagpanggap sa utos, tumanggap ng suhol, pumukop sa mayayaman, ng api sa mga tao. Mingyon, hindi ka karapat-dapat sa uniformeng ito. ang lakas ko, ang aking dansyan. Aalisin ang lakas mo, palalayasin sa Eternal Hall, at sa mga kasalanan mo. Ipapataw ng batas ng A ang pinakamabigat na parusa, at ipapakita ko sa iyo kung paano lumuhod sa loob ng bilangguan at magpakumbaba sa lahat ng taong iyong sinira. Panginoon, patawarin mo ang aking galit. Ang lumang kaso ng pamilya Chiao noon ay kasalanan ng aking kahangalan upang makakuha ng promosyon. Hinanapan ko noon ang pamilya Chiao bilang sangkalan. Nagdusa ang pamilya Chiao ng 5 taon. Karapat dapat akong mamatay. Huwag kang mag-alala, Panginoon. Ako mismo ang magpapatupad. Sa loob ng 10 araw. Hindi sa loob ng 3 araw. 3 araw lamang, lubusang mabibigyan ng katarungan ang pamilya Chiao. Babawin lahat ng kanilang kahanan. Lahat ng ayan, kumanya, industriya, at ibang lupain ng pamilya Chiao. Isang kusing man ay hindi mawawala. Ibabalik ang lahat ng 100 beses ang halaga. Ipahayag ang aking pinakamataas na utos administratibo. Mula ngayon, formal na binubuksan ng A ang pinakamataas na pahintulo sa Eternal Palace. Pinapayagan ang Eternal Palace na magtatag ng sangay sa loob ng aming bansa. Permanenteng manatili. Ang Eternal Palace sa loob ng A ay magtatamasan ng pinakamataas na pagalang at pribilehyo. Nalampas sa batas. Ang buong bansa ay magiging lugar ng pagtatanggol ng Eternal Palace. Malugod naming tinatanggap ang Panginoon na manatili sa A handang maglingkod sa Panginoon. Dahil bigyan kami ng aas ng pamilya Xiao. Ang hanap niya ang makapangyarihan ng sa pagawang kay Iglesia. At ang agaw ng mga ari-arian ng pamilya Xiao ay sa ilalim sa paghalukog at paglilitis. Ang hindi patuloy. Ang pagpasok ng Eternal Palace ay para lamang protektahan ng bansa at ang mga mamamayan. Alisin ang hanap. Ngunit masasabi ko, naroon pa rin sa inyo ang naapi sa mga mamamayan at ang hamak sa mga mabubuting tao.
Ang magiging kapalaran niyo ay tulad ni ngayon. Ang tabak ng Eternal Palace ay hindi makatubiling pumutol. Sinusunod namin ang banal na utos ng Panginoon at hindi kami maglalakas loob na sumuway. Ikulong ang dalawang ito at hintayin ang aking desisyon. Xiao Chen, hindi Panginoon. Noon ay bulag ako at nagpapanggap. Ako ang nagpakita ng kahihiyan sa iyo. At pinilit ka pang kanselahin ang kasal. Nagkakamali talaga ako. Miss Su, hindi mo kailangang humingi ng tawad. Handa akong iwanan ang aking posisyon bilang presidente ng Su Group. Iwanan ang lahat ng Su family, hiling ko lang na makasama ka. Tulungan ka sa pamamahala ng Eternal Palace. Kahit saan, hindi tayo maghihiwalay. Kuya Xiao Chen, handa rin ako. Mula ngayon, nais ko lang maging iyong kanang kamay. Handang magsakripisyo para sa iyo as sa Eternal Palace. Kakalabas lang ng Eternal Palace sa loob ng kabuluhan. At inalis ang mga kapsil tulad ni ngayon. Sa ngayon, ang pandaigdigang paglalagay ay nasa kritikal na ito. Ang mabigat na responsibilidad na protektahan ng mundo at ang mga tao ay nangangailangan ng mas maraming mapagkatiwalaan. Dapat at may kakayahang tauhan. Dahil mayroon kayong determinasyon, manatili kayo. Salamat, Panginoon, sa pagtanggap. Chen, aking mabuting anak, sa wakas ay nakabalik ka na. Mapapahinga na ang kaluluwa ni Kuya Chiao sa langit. May tagapagmana na ang pamilya Chiao. Ang Diyos ng digmaan ay nagbalik at ang maling paratang ay nabigyan ng katarungan sa isang iglap. Sa wakas ay napayapa na ang mundo. Nanay, nakabalik na ang anak mo. Mula ngayon, ang Haicheng ay ako ang magdidikta at ang buong mundo ay ako ang magdidikta. Wala nang sinuman ang maglakas loob na mang-api sa aming pamilyang Xiao. Wala nang maglalakas loob na hawakan kahit isang hibla ng iyong buhok. Pagbati sa Panginoon ng Templo, ay paghiganti na ang pagkamatay ni Zhao Chui. Nakatatag na sa bansa at umalingongaw ang iyong kapangyarihan sa buong mundo. Mabuhay ang Panginoon ng Templo. Mga tauhan ng templo ng walang hanggan, makinig. Simula ngayon, tayo ang magtatanggol sa sangkatauhan. Itatama ang landas ng langit at ipapanatag ang daigdig. Mula ngayon, payapa ang lahat ng sulok ng mundo. Iginagalang ng lahat ng bansa. Sa mundo na ito, wala nang kawalang katarungan, wala nang pang-aapi.